Isa pa sa hindi ko ma-reconcile sa aking bobong pag-iisip, yung sinasabing naratibo ngayon na kung meron palaking ebidensya at malakas na kaso laban sa Vice President, ba't hindi nyo pa i-transmit yan sa Senado? Teka muna. Di ba na-share ang problema nila? Due process daw, Masyado hindi na mabilis. sinunod. Masyado Masyado mabilis. mabilis. Hindi raw binasa ng mga congressman. Di ba? Oo. Ngayong sinusunod by the letter, yung proseso, due process din ang problema, hindi ba? Tapos pag pinag-uusapan yung yung jurisdiction. Oh. Tapos meron daw double standard. So kaya nga ang tanong ko, ano ba talaga? Ano ba gusto niyo mangyari? Yun nga eh. Kasi last time, nung kaya sila umakyat sa Supreme Court, sabi nila, hindi nabigyan ng pagkakataon si VP Sara na sagutin yung impeachment charges sa House kasi nga fast track express akit ka O sa silipin yung mga ebidensya, hindi ba? Kung meron silipin yung ebidensya. O ngayon, ayan, lahat ng pagkakataon binibigay sa inyo. Ngayon, ang posisyon naman nila ngayon, hindi, kasi ang trial dapat sa Senado eh. Dapat hindi na dito. Doon na kagad. Parang hindi ko din well, pero parang, obviously, pero parang checkmate sila dyan. Kasi that thing that you got to your favor before is the one that you would have to hurdle now or assail, hindi ba? Tama. Ang claim kasi nila, kasi daw, hindi daw sila bibigyan ng opportunity to cross-examine. Pero sa totoo lang, gano'n naman ang proseso ever since sa impeachment Kasi nga, ano pa lang to parang, kumbaga, kung kukuha tayo ng analogy sa criminal law, ito pa lang yung preliminary investigation Piskal, di ba, prosecutor, yung gumagawa ng investigasyon. Sa prosecutor's office, wala naman trial Hindi naman kayo pwede mag-cross-examine dun Ang nagtatanong lang doon, yung prosecutor. Bakit dito? Ang pwede magtanong, mga members ng Committee on Justice. Sa akin naman, meron naman sila mga kakamping congressman, di ba? Meron ba? Hindi yung mga kakampi nilang congressman na magtanong. Parang wala naman Grabe ka naman. Wala ba? Meron ba? Wala ko napapansin. Si Bong Suntay boboto na 1 kaysa isang boto against yung sufficiency in substance di ba? Ganun ba? 54-1 yun So, si Bong Suntay, abogado naman yun. Yun, bigyan nila ng mga tanong. Si Bong Suntay ang magtanong, bakit hindi pwedeng gawin na ganun? Bakit parang... Ito rin, para mas maintindihan ng mga viewers. Kasi basically, kung umakyat itong impeachment complaints in the form of the articles of impeachment sa Senado against the Vice President, ang tatayo po kasi bilang prosecutor ay yung House. Diba? Kaya magkakaroon ng House impeachment team. So dito sa prosesong ito, titingnan nila kung ito bang impeachment complaints, merong malakas na basehan at merong malakas na ebidensya. Para pagdating sa Senado, kung dumating man, umabot sa puntong yon, hindi sila magmumukhang tanga. Lalapit kayo rito for trial, wala naman palang kwenta ebidensya ninyo. So ito yung proseso, ito yung bahagi ng proseso para busisiin kung malakas man o mahina yung mga ebidensya doon sa paratang. Tama ba? Tama. Kaya nga, sa point na ito, isasabi ko na premature na question ninyo kasi hindi pa naman nagde-decide yung House Kaya nga sila humihingi ng ebidensya para makita ng mga members, at least initially, ng Committee on Justice, ano ba yung ebidensya dito at meron ba tayong sapat na ebidensya para magpatuloy at mag-recommend na ma-impeach nga si VP Sara Duterte. Pagkatapos maggumawa ng rekomendasyon ng Committee on Justice within 60 days, pag natapos na yung hearings nilang ito, pupunta pa yan sa plenaryo. At sa plenaryo, dito kailangan makakuha ng at least 106 votes. Diba? Ito yung 1/3 ng buong membership ng House of Representatives. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na yun, hindi pa nangyayari. Kaya nga kinukuha itong mga ebidensyang ito para matupad yung sinasabi ng Supreme Court doon sa desisyon niya doon sa impeachment last year para matiyak na itong mga congressman hindi lang basta bumoboto. Na pag bumoto sila, merong malinaw na batayan yung kanilang boto. Naintindihan nila yung kaso, nakita nila ebidensya. Ito na nga yun pero ngayon, ayaw namin makita ng mga congressman yan. Dahil na tayo sa Senado. Kung gano'n pala, sana last year, ginawa na natin to. Hindi mo na kung sa kalulugar Dito sa... Diba? Sasabihin ako, nakalimutan ko. Ano ba talaga kuya? Diba? Ano ba? Gusto ba nyo na makita nila yung ebidensya o hindi? Diba? Ewan ko
And ito man naisip ko lang, no? Baka naman kasi ang iniiwasan dito ng Vice Presidente at ng kanyang kampo, mapag-usapan na in public itong mga ebidensya because that could tilt the balance as far as public opinion is concerned, hindi ba? Baka biglang maisip ng mga tao, teka muna, hindi maisipin ng mga tao na trial na ba yan? Magkakaroon sila ng sarili ng judgment. Pag pinag-usapan na for instance yung bank accounts, pag nagsalita na mismo si Ramil Madriaga, di ba? Parang whether you like it or not, magkakaroon na ng opinion yung mga tao dyan. So baka yun ang iniiwasan nila na mapag-usapan yan. Kala ko ba? Bait ko bait yung sinasabi ko Kala ko ba buong-buo ang loob nila na walang kasalanan si VP Sara? Handang-handa siyang harapin itong mga walang batayan na mga paratang laban sa kanya. Sabi nga na, di ba? There will be a bloodbath. Asa na? Di ba? Di ba, ang hilig nilang sabihin dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung wala ka namang kasalanan, baga kailangan matakot? O di ba? Kung wala ka namang kasalanan, bakit ayaw mong makita ng mga tao itong ebidensyang ito? Bakit parang lahat ng pagkakataon para pigilin ang anumang aninag nitong ebidensyang ito ay sinusubukan mong gawin? Parang hindi ko, at this point kasi parang hindi ba malinaw na meron ng pag-iwas na nangyayari. Na ang kanilang intention talaga ay hanggat sa maaari, wag nating palabasin ang ebidensyang ito dahil nga posibleng maging damaging sa kanya. Pero again, yun ang nature ng ng impeachment at yun ng isang impeachment trial May lalabas na ebidensya. Ngayon, kung sinasabi nyo, gaya ng paulit-ulit yung sinasabi, na walang batayan ito, invento lang ito, di hayaan natin lumabas, sasagutin nyo. Yun nga even dun sa kanilang formal answer, hindi nila sinagot ng diretso Sa akin, surprising Kasi ang isa sa mga unang-unang talagang dinidikdik sa mga bagong abogado, kapag ikaw ay kumakatawan sa isang defendant, sa isang respondent, sa isang kaso, sasagutin mo isa-isa lahat ng mga akusasyon laban sa iyo Di ba? Maski, di ba, di-deny mo, sasabihin mo, di totoo yan, di-deny mo, o kaya mag-interpose ka ng iyong dependa, o at the very least, sasabihin mo, hindi ko masasabi kung totoo o hindi yan dahil hindi ko alam kung saan nila hinugot yung statement na yan. Pero ang punto, isa-isa mong i-address. Ito hindi. Given the opportunity to actually respond point by point doon sa sinasabi nilang mahinang kaso, hindi nila ginawa. Hindi nila in-expose yung supposed kahinaan nung kasong iyon na dapat, di ba? Ako nga, yun ang strongest statement that they could have made at that point Di ba? Parang kaagad-agad. Barahin mo na. Di ba? Parang maaga pa lang. Barahin mo na yan para palabasin mo na kalokohan to. Wala talagang laman itong mga akusasyon na ito. Hindi Parang imbes na ginawa yun, kinwestiyon nila, nag-raise sila ng mga issues ng due process, jurisdiction, na para sa akin, hindi ko maintindihan. Paano walang jurisdiction yung House? Konstitusyon na nagbibigay ng jurisdiction sa House. Tapos ngayon, may ibang tao na supposedly hindi nila kausap na nag-file ng kaso sa Supreme Court na raising yung issue ng constitutionality at hinihingi na wag na magtuloy itong trial. Isipin mo, humihingi pa ng TRO. So, ibig sabihin, maski yung initial na galaw lang ng komite, hindi pa ito yung, wala pang desisyon ng House of Representatives, gusto nilang itigil. So, di ba? Pero alam mo Panyero, teka lang kasi may nag-promote sa akin dito Sabi niya, hello po Attorney Esguerra, pwede po ba kaya na ibigay sa ombudsman? Hindi po ako abogado, pasensya na po, no? Ano po ako, abagago. Ayan. Hindi po ako abogado, pasensya na po, no? Napapanyero ako bigla, no? Pero alam mo, inintay ko dito, Attorney Barry, gusto ko talaga mapahiya ito si Senator Sonny Trillanes Doon sa sinasabi yung bank accounts. Diba? Nung pa niya sinasabi yan 2016 pa lang. So kung ako si Sara Duterte, at kunwari, alam ko talaga, kalokohan yung sinasabi ni Sonny Trillanes, ilabas niya yan. Gusto ko mapahiya si Sonny Trillanes, sumabog sa pagmumukha niya yan at mapahiya siya. Diba yun ang pinakamaganda, Yun ang pinaka... Exactly. That's the best ending, di ba? Exactly. So, ako nga, kung talagang sinasabi nila na walang basis itong mga bagay na ito at talagang hawak nila yung proof
Ngayon po yan, sinasabi ni Senator Trillanes, napaka-specific nung mga matagal na kinukwento ni Senator Trillanes eh. Di ba? Pati Na amounts no? Specific eh. amounts, di ba? Ito And yung mga dates. deposit, ito yung amounts, ganito, ito yung mga pangalan, ito yung mga, di ba? Si Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Kitty Duterte, di ba? May mga pinangalan siyang ganun eh. Kumuha lang kayo ng certification sa bangko eh. Walang mga account ang mga taong yan dito. O kaya, di ba? Walang ito yung mga list and transaction. O asan na yung 2 billion na sinasabi ni Senator Trillanes? O sampal mo sa mukha niya. Eh di tapos. Oo. Di ba? Magiging meme si Sunny Trillanes, ay, pahiya ako. Di ba yung ganun?